Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, mga tropa, nag-o-offer ako ng crash course or kung talagang as in wala kang alam sa printing business, tuturuan kita with a certain minimum talent fee lang. Ayun lang mga tropa, and kung gusto nyong matuto ng sticker printing, tuturuan ko rin kayo, PM nyo lang ako sa ating Facebook page. At eto ay one-on-one session lang, as in one-on-one session lang talaga tayo, and limited slot lang yung i-accommodate ko. And sa mga ayaw naman din magbayad, nakalagay naman dyan sa ating YouTube channel yung mga step by step talaga kung papaano kayo matututo. Etong ino-offer ko para lang sa mga gustong mabilisan na matuto talaga, as in ipo-point to point ko talaga yung ituturo sa inyo. So simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. And nakikita nyo naman dito sa screen natin, nandito tayo sa group ni Bentech, etong Digital Printing, Photoshop, Illustrator, Enthusiast by Bentech. Ayan yung pangalan ng page. Medyo mahaba nga lang pero marami kayong matututunan din dito at marami ring mga nag-share ng mga knowledge. Eto yung magiging content natin. Sabi dito ni Ray, eto daw para sa mga newbie. And alam ko naman kahit papano yung mga nanonood sa atin, medyo nagigain na ng experience and knowledge. Pero isa rin to sa mga traits na dapat na malaman ninyo, lalong-lalo na sa mga newbie sa paggamit ng dye ink. Alam ko naman natatakot talaga kayo mag-convert into pigment ink kasi naman talaga mawawala yung warranty niyan, at talagang once na mailagay mo yung pigment ink, kapag ka nasira wala na. It's on your own na. Kayo na mismo yung magre-repair niyan, or kung ipapa-repair ninyo sa mga technician. Si Epson wala nang pakialam yan sa inyo. Pero sabi nga nung nag-share dito, medyo matagal na yung comment niya dito. Sabi niya, parehas kung pinrint sa isang printer, original ink daw yung gamit niya, and ang pagkupas daw or pag-paid ay nakadepende sa brand at media na ginagamit. Sa mga natatakot ma-void ang warranty pag gumamit daw ng ibang ink, ayun nga, mag-stay na lang daw kayo ng original ink at gumamit daw kayo ng brand na kahit medyo mahal, matagal naman mag-fade. Kahit nga naka-dye ink ka lang, kahit papano hindi kayo kakabahan sa mga customer ninyo. And isa rin yan sa mga struggles ko nung nagsisimula ako na baka mag-fade nga yung kinikater ko ng mga ID picture, yung mga rush ID, etc. yung sticker, dahil dyan sa fading. Meron siyang binigay na example dito na actual print niya, June 17, 2023 yung pinaka-printing date daw niya, at naka-post din dito January 20, 2024 siya nag-comment. So parang ilang months din yung lumipas. Ito yung brand, Coif 4R Glossy, and nakikita nyo naman dito sa Coif na 4R Glossy, nag-fade na talaga siya. And dito naman sa Kui na 4R Glossy, hindi nag-fade, as in maganda pa rin mga tropa ko, no? At kung wala kang idea sa brand na yan, yung Coif 4R Glossy, yung Kui 4R Glossy, eto ipapakita ko sa iyo. Eto yung Coif na 4R na Glossy mga tropa ko. And sa kasamaang palad, wala tayong 4R na Glossy na RC satin or yung Kui na brand. Pero eto meron tayong satin na photo paper. Eto yung pinaka brand niyan or yung kanyang 4R. And eto naman yung Yasen na 4R. And ang tinutukoy ng tropa natin na ginamit niya, eto yung glossy. And meron naman din tayong glossy pero naka A4 siya. Ayan yung tinutukoy niya na brand para sa mga hindi pa nakakaalam. And ipapakita ko rin sa inyo yung price difference talaga na sinasabi nung tropa natin or kung sino man yung Poncio Pilato na yon. Nakadepende talaga sa presyo din and nakadepende sa quality nung pinaka brand na bibilihin ninyo, yung longevity or pag-fading ng inyong mga prints. Kagaya nito, 4R Coif na Glossy. Ayan yung pinaka-brand niya. To tell you honestly mga tropa ko, eto yung pinakaunang brand na nagamit ko, and which is hindi ko rin talaga to nagustuhan, as in 100% napapangitan ako dito. May mga ibang subscribers naman tayo or may mga ibang vloggers din na nakikita ko na ganito yung ginagamit nila. Pero para sa akin, yung taste ko hindi pasok dito sa Coif na to kasi talagang napapangitan ako dito, as in iba yung output talaga ng prints, kahit na pigment, kahit
kahit dye ink, ang pangit talaga. Inuulit ko, hindi tayo pare-pares ng panglasa. Iba-iba tayo ng mga experience, and kung sa experience ninyo nagagandahan kayo dito sa coif na to, good for you. Pero para sa akin, napapangitan talaga ako sa coif na to. And akala ko nung ginagamit ko to, sira yung printer ko. Yun pala, nasa brand talaga or nasa paggamit ng media na to, pangit yung output. Kaya naman nag-search ako, eto talaga yung nag-come up sa akin, yung Yasen at etong RC Satin, at makikita nyo nga mga tropa ko yung big price difference. 4R din siya, pero eto siya, rough RC Satin. Ayan, eto yung ginagamit ko talaga for photo printing or minsan yung glossy na RC. 31 pesos siya mga tropa ko, and yung Kuyi 35 pesos. Kitang-kita nyo rin naman yung price difference. Eto okay din to, and okay din to. Nasa sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo dyan na brand. Pero sa akin, same ko rin tong ginagamit. Pero mas madalas kong ginagamit etong Yasen. Gumagamit din naman ako nito. Ayan o, diba? And tignan din natin yung RC Glossy, yung price difference niya. Makikita naman natin dito, 35 pesos lang. Same lang din siya nung Satin at yung pinaka-glossy. Pero tignan nyo, yung glossy na to at yung coif, halos 100% yung presyo or yung price increase niya, di ba? Dito sa vlog natin, dito sa channel natin, lagi kong sinasabi sa inyo or lagi kong sinishare sa inyo, the more na mas mahal yung pinaka pagpiprintan ninyo or yung pinaka papel or pinaka media, para sa akin mas maganda yung pinaka coating niya or yung pinaka pag-absorb nung pinaka print niya. Kasi the more na mas maganda yung absorption ng ink, the more na mas maganda yung output. And syempre, kung maganda yung output, marami rin kayong marirelease na pinaka ink doon sa inyong mga printer. Tandaan ninyo, nakabase pa rin din niya sa mga printer ninyo, and lalong-lalo na sa mga mag-absorb ng pinaka papel. Parang sa mga internet lang din yan. Kung yung cellphone mo hindi capable ng 5G, hindi niya ma-absorb kung gaano kaganda yung internet mo. Sana nagigets nyo, no? Pero ganun din sa printer natin. Kung maganda yung printer ninyo, pero pangit naman yung pinaka mag-absorb nung lalabas or yung pinaka-output ng printer ninyo, magiging pangit yung output kahit na sobrang mahal yung printer ninyo. Kailangan pantay, maganda rin yung magre-receive or mag-absorb nung pinaka-ink na lalabas sa kanya. So additional video lang din tayo, may ipapakita din ako sa inyo na 1 year ago, nag-print ako mga tropa dito sa aking printer na Epson 5290. Ipapakita ko din sa inyo yung fading na nangyari para magkaroon kayo din ng idea or mawala rin yung mga agam-agam ninyo dyan mga tropa ko. And tandaan nyo na lang din yung mga ginagamit ko dito. Eto, try nyo rin bumili, pero talaga ako napapangitan ako dito. Siguro pwede to pang mga packaging lang. Ewan ko, basta kung saan nyo pwedeng gamitin to. Alam ko may mga gumagamit din talaga neto Pero sa mga application ng mga Rush ID, eto talaga yung ginagamit ko. Ayan, Satin, and eto yung RC na glossy. Ayan, ng Kuyi. Or minsan etong RC Satin na photo paper din. Ang pinagkaiba netong dalawang to, eto glossy talaga yung pinaka-finish niya. Eto yung pinaka-finish niya, meron siyang parang mga buhangin-buhangin or parang meron siyang glittery effect sa RC Satin na photo paper. And eto rin yung ginagamit ko, double-sided na glossy ng coif. Pero makikita din ninyo yung output neto kung nagpe-fade ba talaga siya. And kagaya nga ng nakikita ninyo dito sa screen natin, meron akong pinrint dito 1 year ago na to. Yung title ng vlogs ko na to, bawal daw sa Epson printer 5290 yung photo sticker or yung mga sticker paper. 1 year ago na to mga tropa, higit 1 year na, parang last year June ko ito binlog. Hindi ko na maalala yung pinaka-eksaktong date, pero 1 year na yan as in. And eto naman, meron din tayo ditong 7 months ago or 8 months ago na etong pinrint ko dito sa photo paper na coif na glossy. Makikita nyo yung output nyan, eto. Sana nakikita nyo ng maayos, pero kung hindi, siguro i-scan ko na lang. Pero unahin natin yung Yasen na super premium satin. Dito ko pinrint yan sa aking Epson 5290 using original dye ink. Ito yung pinaka-design ko or yung pinaka-image ko. Ito yung output niya 1 year ago na. And kung hindi nyo makita ng maayos, siguro i-scan copy ko na lang to para makita natin ng side by side yung pinaka-output niya. So itabi ko lang to saglit. At ito naman yung pinrint ko 1 year ago na picture ko sa ating Epson 5290. Ayan. So, scan copy ko lang to. Tapos, magpiprint ako ng panibago as of September 2025.
using same materials. Siguro eto na lang yung mga photo paper na lang at magpiprint ako dito sa Yasen para hindi masayang din yung mga materials natin, pero makikita nyo as in yung fading nya at yung talagang quality nung paggamit din ng mga ganito. So antayin nyo lang, wait lang. And magpiprint na tayo dito sa QWAF na double-sided glossy. 120 GSM yung ginamit ko dun sa pinaka pinagprintan ko dati 1 year ago. I-scan ko na lang yon na inuulit ko. Ito naman yung bago. Print lang natin 5290. So same settings lang yung gagamitin natin doon. Try natin muna yung plain paper at standard. Syempre baguhin natin to into A4. Click OK, apply, and ilalagay ko lang yung pinaka-papel natin. Then click natin yung print. At eto na nga mga tropa, yung scan copy na lang yung nilagay natin para makita nyo ng mas maigi. Sa susunod, gagawan din natin ng pinaka-actual, itatabi ko na lang muna. Gusto ko lang talaga na scan copy para mas makita ninyo ng maigi yung pinaka-output niya after 1 year mahigit. 1 year and 3 months kung hindi ako nagkakamali. At yung nakikita nyo sa right mga tropa, eto yung dating print ko a year ago or 1 year and 3 months nga mahigit. And eto naman yung ngayon. As in ngayon lang to, copy print ko lang. And same settings yan mga tropa. Eto yung plain settings and na-confirm ko nga mga tropa, ginamit ko rin dito ay plain settings lang, standard. Same sila. Kung mapapansin niyo mga tropa, may mga guhit-guhit siya kasi as times goes by, yung mga printer head natin, bumibigay at nasisira yan. And sana naman wag munang masira kahit papano yung pinaka-printer natin. Pero ayan, meron talaga siyang fading, pero kahit papano okay pa rin naman yung pinaka-output niya sa totoo lang. Ito yung nag-fade na. Kahit na maganda yung ginamit natin na pinaka-media, meron pa ring fading, pero talagang delayed din yung pag-fade niya. Wala akong output nung sa QWAF na pinaka-normal kasi hindi na talaga ako gumagamit nun. Pero may fading pa rin naman. Mga tropa, ito talaga yung kinagandaan sa channel natin. Integrity lang talaga yung meron tayo dito, kaya talagang transparent tayo. Although may fading talaga using dye ink, pero matagal kasi plain settings lang din naman yung ginamit natin dito sa pag-print niya. Makikita nyo yan dito sa pinaka aking video. Ayan ito yung a year ago or yung 1 year and 3 months nga natin, standard and plain settings lang yan. Kung ipi-play nyo yan, ayan, pinrint ko yan, makikita nyo yung pinaka-output natin dyan. Ayan yung dati niyang print. And kung titignan natin mga tropa, ayan yan yung dati niyang print. As in, transparent tayo. Konti pa lang yung napiprint ko nyan nung ginawa ko yung video ko na to kasi medyo bago-bago pa yung printer natin yan. And eto na siya ngayon. And eto na yung as in print ko kanina. And eto naman yung naka-high settings. I mean, naka-matte settings siya. And eto naman yung isa natin, ipapakita ko. Side by side lang natin siya. So, ayusin ko lang ng konti yung pinaka-output natin para mas makita natin ng mas maigi. Ayan So kung nakikita ninyo, eto yung dati na makikita talagang kapansin-pansin na nag-fade. So kung makikita naman din natin yung output dito, hindi na siya ganun masyado kadilaw kasi nga as times goes by, kahit papano yung printer natin humihina din yung pinaka-capabilities niyan. Pero ang pinaka-importante yung ma-explain natin yung fading niya. Eto ang ginamit natin dito, double-sided na glossy. Standard settings lang yan mga tropa. Nung bagong-bago pa yung printer natin, ang gandang sobra pa yung pagkadilaw niya. Pero ngayon, as in, pwede pa rin naman yan mga tropa. And as times goes by talaga, humihina at humihina yung printer ninyo, yung pinaka-printer head niyan. Pero sa ngayon, napakadami ko nang napiprint, parang around 20,000 na rin siguro yung print na yan. Hindi ko na masyado nabibilang, hindi ko na rin pinapansin. Ang importante na gagamit ko at nagagamit talaga. So, baguhin lang ulit natin yung pinaka-settings niyan para maipakita ko naman sa inyo yung pinaka-picture. Kung naaalala nyo, eto yung settings natin dito, plain paper lang. Pero kapansin-pansin na talaga yung fading niya. Ayan. Pero, syempre, konti lang yung nagamit na ink dyan kasi plain settings lang yung ginagamit natin. So, eto naman yung print ko kanina. Same media, same settings, plain. Ayan eto siya dati, 1 year mahigit at eto siya ngayon. And eto naman yung settings natin dito ay matte. Kung hindi ako nagkakamali, ayan matte settings tayo dyan. And eto naman yung print natin kanina.
Ayan, so halos walang pinagkaiba, 'di ba? And syempre kung mapapansin lang din ninyo sa quality ng print, eto kasi yung print natin neto, sobrang bago pa yung printer natin. And eto, syempre, medyo nabugbog na dahil isang taon na rin yung printer natin. Eh kahit papano, maganda pa rin naman talaga, 'di ba? Same material, same settings. Ayan siya, matte. 'Di ba? So kung nag-aalangan kayo na mag-convert into pigment ink, mag-stay na lang din kayo sa dye ink basta original yung ginagamit nyo, kagaya ng ginagawa ko dito sa aking printer, 'di ba? Ayan siya, ganyan siya pa rin kaganda. Ito yung dati, again, kaya hindi masyado nag-fade to. Syempre, ginamit natin dito ay matte settings. Iba yung binubuga or dami ng ink na binubuga kapag naka-matte settings. Syempre kapag ka plain, medyo konti lang kasi yung printer natin siniset up niya yung buga as sa papel lang yung hihigop. Ayan, yung plain. So sana may natutunan kayo at alam ko malaking tulong to para sa mga nangangamba na hindi mag-pigment ink or sa mga nangangamba nga na natatakot mag-pigment. So stay as dye ink lang kayo, okay lang yan mga tropa. So ayan, walang bias yan, kitang-kita nyo naman talaga yung fading ng black. Usually yung black naman talaga ang mabilis mag-fade. Kaya kung napapansin ninyo yung mga ibang printer binabago nila or ginagawa nilang pigment ink yung pinaka-black, 'di ba? May mga Epson na pigment ink yung black, may mga Canon na pigment ink yung black, and the rest yung color 'di ba yung CMY hindi nila pinapalitan ng pigment, as in dye ink pa rin yon. So ayun black kasi yung unang nag-fade. So dito na natin tapusin. Like, share, and subscribe. Message na lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng mga templates. Bye-bye. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.